Napunta naman umano ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte na umaabot ang kabuang halaga sa 612.5 million pesos sa bulsa ng ilang individual. Ito ang hinala ng mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagdinig nitong araw ng Lunes matapos ang masusing investigasyon sa umano'y maling paggamit ng mga confidential funds na inilaan sa opisina ng Vice Presidente at dito sa Department of Education na nasa 112.5 million pesos noong 2022 at 2023 sa ilalim po yan ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po ng edukasyon. Ang konklusyon ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua ay sa ginawa pong paglalarawan ni Vice Chairman Representative Jefferson Kungon ng Zambales at tatlo pang miyembro na sina Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Mika Suwansing ng Nueva Ecija at Pami Zamora ng Taguig. Sinabi pa ni Congressman Ortega na mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito. Ilang libro at laptop sana ang nabili ng perang ito. Ilang feeding programs na rin na anya ang maaari daw sanang naisagawa. Hindi pero ito ang kalahating bilyong piso bagamat hindi daw po inirekomenda ng panel ang impeachment ng Vice Presidente ay sinabi naman ni Chua at ng mga miyembro pa ng komite na ito ang ginamit na dahilan ng mga nagpetisyon daw ng impeachment na isumite sa Kamara de Representantes. Inilahad din ni Swansing ang mga irregularidad na nahukay ng komite sa paggamit ng 612.5 million pesos na pondo. Ito, PTV4, government sponsored. Sila pa nagbalita. But anyway, ito, impeachment, inaantay na ni VP Sara. Vice President Sara Duterte bukas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ilang kongresista naman may agam-agam kung matatalakay ito sa kasalukuyang kongreso. Si Melales Mora sa sentro ng balita. Naniniwala ang ilang kongresista na maaaring maharap sa patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ng Office of the Vice President at Ayan, tinan mo ha, kanilang build up. Naniniwala ang mga kongresista na patong-patong ang magiging kaso ni VP Sara. Asan na? Di ba? Puro kayo dakdak eh. Asan na? Alam mo itong mga ito, huwag niyo pong kakalimutan, spin po nila ito. Spin. Pinapaikot-ikot lang nila ito. Ito po ang kanilang PR. Ito po ang gusto nilang lumabas sa taong bayan. Patong-patong. Ang kaso ni VP Sara, napakadami. Ang dapat na talaga ma-impeach si VP Sara, yaan ang pinapalabas sa media. Yaan po ang dakdak nila. Pero sa katunayan, asan ang kaso? Ang tagal naming inaantay. Yung impeachment, sabi nyo, this week, asan na? Walang gustong pumirma. Di ba? Etong mga to, sinungaling. Niloloko talaga nito ang mga taong bayan. Ha? Yan ang spin nila eh. Yan ang gusto nilang propaganda. Pasamain lang si VP Sara. Kaya nga asan eh. Alam mo, kung ako huwag ka magagalit sa aking VP Sara. Pero kung ako tatanungin, ako'y naniniwala inosente si VP Sara. Pero, kung ako masusunod, gusto ko hamunin ng taong bayan, sige na i-impeach nyo na si VP Sara. Dahil naniniwala ako, hindi yan magtatagumpay, lalong-lalo na sa Senado. Yan ang paniwala ko, hindi yan magtatagumpay. Nananakot lang yan, nagbabluff lang yan. Asa ng impeachment? Di nagmumukha kayong katawa-tawa. Nagmumukha kayong tanga. Masakit, di ba? Ang tagal yung binild up yan. Binakbakan nyo ng binakbakan. Sa media, sa hearing ang mga Duterte. Sinasabi nyo, impeachable ang kanilang mga ginawa. Asa ng impeachment? Puro kayo salita, kulang kayo sa gawa. Asan? Diba? Isang pa, nako, baka magalit kasi mga tao dito sa aking manunood eh. Sige, asa na? Amunin natin, labas nyo impeachment. Di ba? Naduwag na kayo?
Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ng Vice Presidente. Yan ay kung mapatutunayan ang mga irregularidad na natukoy sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng mga nasabing opisina. Sa pagdinig ng komite kahapon, Ang dami niyong sinabi ko. Ako kay BP Sara, sasagot ko rito. Inaantay ko yung kaso. Asan na yung kaso? Ako si BP Sara, asan na yung impeachment? Go! Wala pala kayong mga yagbuls eh. Di ba? Asan? Ang bottom line dito, asan? Huwag na nating paikot-ikutin. Ang dami nyo pang sinasabi. inilatag na ng mga kongresista ang mga nakikita nilang posibleng krimen na nangyari sa OVP Ang dami nyo pang nilatag na krimen. Asan ang demanda? Hello? at DepEd. Ilan lamang dyan ang plunder, falsification, technical malversation, Ayan na bribery sila. at perjury. Asan? Sige. Magdadadakdak ka na naman. I dare you. Sampahan mo ng kaso si BP Sara. Remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use. O, hindi sampahan mo ng kaso. Tapos. Alam mo kasi bakit nakakainis? Puro sila dakdak ng ganyan eh. Kasi sa kaso, naniniwala ako, makakasagot si BP Sara. Dito, babarahin ka lang. Sa impeachment, makakasagot si BP Sara. Dito, babarahin ka lang. Tingnan mo ito, tumanda na eh, hindi hanggang ngayon. Puro kayo salita. Asa na? Hindi kasuhan nyo. Or benefit. Kapag hinanap sa iyo kung Saka nasaan yung pa. funds or saan napunta Mainit ang ulo mo, Konsoli. Hindi. Nagsasabi lang. Bati kami ng mga yan. Bati tayo, bati. Pero pakiusap. Pakiusap. Sampahan mo nyo na ng kaso si BP Sara. And then shut your mouth. Sampahan nyo na ng impeachment si BP Sara. Pakiusap. Ako na nakikiusap. Sige na, please. And then shut your mouth. Kasi dakdak kayo ng dakdak para kayo, at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Sa ngayon, may sasagot nga siya eh. Sa korte eh. Sa impeachment eh. Asan? dalawang impeachment complaints na rin nakabinbin sa Kamara laban sa Meron dalaw nakabinbin. Alam mo, palusot nila dito? Meron na daw dalawa nakabinbin na impeachment. Inaantay lang daw yung pangatlo. Baka mamaya bukas makalawa may pang-apat. Next week 5 na. 6, 7, 8, 9, 10. Huwag tayong maglokohan. This is not about yung sustansya ng kaso. It's not about the substance of the case. This is about numbers. Ang impeachment po, numbers, political game po yan. Kasi pinapaliwanag naman ni BP Sara eh. Ang dami naman may confidential funds. Hindi nyo pinapakinggan. Si BP Sara lang binabanatan nyo. Kaya it's very obvious, it's not about the substance. Dahil ayaw nyo lang. Ngayon, hindi kayo, sabihin ninyo, hindi kayo makakuha ng numero. Kaya hindi nyo maisampa. Pinapalusot nyo pa may pangatlo. Naku, dadami yan ng dadami. Kahit paramihin nyo yan. Kung wala kayong numero, wala din. Tama or tama-tama. Kung may numero kayo, kahit isa lang yan, ang yayabang nyo pa. Sigurado nagsisigaw pa yan sila Paduano. O, di ba? Wag nga kaming lokohin ninyo. Vice Presidente, bunsod na rin ang mga naungkat na issue sa mga pagdinig. Pero ang ilang mambabatas tuda kung uusad pa ito ngayong taon, lalo pat pag-aaralan din daw muna nila ang mga nilalaman ng mga reklamo. Naks. Well, let's see. Kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint. Naku, di daw pa nila nababasa yung complaint.
Baka sabihin nyo, inaantay nyo basbas ng bossing yung si Martin. Ginagago nyo naman ang taong bayan. Right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. Oh, merong ground. Ay, asan ang kaso? Ito lagi niya sinasabi ko, may ground, may ground. Meron talaga. Ba't di nyo kasuhan? Puro kay dakdak. Abogado ka pa ba? Hindi, paikot-ikot ka. Hindi mo tumbukin. Ano? Ano bang tumbok na ito? Kaso at impeachment. Ba't wala? Anong klase ito? But ang concern ko talaga is yung time. Sa Balik natin ang concern nila, time. Okay, ito sasabihin ko kung bakit kalokohan yan. Kalokohan yan! Time. Pwe! Alam mo yung time, ginagamit lang nila yung mga yan para hindi sila magmukhang tanga. Palusot nila yan eh. Palusot. Bakit? Kasi hindi sila makakuha ng numero. Siyempre ay sasabihin kulang sa time, hindi rin magsasucceed. Yaan ang exit nila. Para masalba nila yung mukha nilang mapapahiya. Yan ang katotohanan yan. Mapapahiya sila dito. Kasi wala yung, it's not about the time. Alam nyo kung bakit? Kung merong pipirmang 106 na kongresista, hindi na yan dadaan sa Congress. Diretso na yan sa Senate. Di may time. Di ba? Ginagago nyo Pilipino eh. Ang sabihin ninyo, hindi nyo makuha yung 106 na votes. Sasabihin ng mga bashers, hindi pa nga nila nababasa. Sus! Naniniwala kayo hindi nila nababasa, sinend na nga daw ni Castro sa kanila. At saka wala, sinasabi ko wala yan sa basahan. Ang tinitingnan lang nila, meron ba silang numerong pipirma? Bakit? Yung pag-iimbestiga kay PRRD may kwenta ba? Wala, pre. Yung pag-iimbestiga nila diyan kay Sara, may kwenta ba? Ang dami may confidential funds, bakit si Sara lang iniimbestigahan? Di ba wala ring kwenta? Pero bakit meron kayong power na imbestigahan sila? Kasi may numero kayo. May power kayo diyan sa Kamara na ipatawag si BP Sara. Tama ba na ipinakulong nyo si Attorney Lopez? Dadalhin nyo pa sa Women's Correctional? Tama ba yon? Mali. Illegal pa nga yun eh. Pero bakit nagawa ninyo? Gusto ninyong gawin. Kasi may numero kayo. Kaya hindi nyo magawa yung impeachment, wala yan sa substance. Wala yan sa content nung reklamo. Hindi ninyo makuha. Pinapalusot lang ninyo dahil magmumukhang tanga yung mga pagmumukha ninyo. Di ba? Shortcut na nga yan eh. Diretso sa Senate yan. Wala nang review. Wala. Ang tanong. Sige, tanongin ko kayo. Tanongin kita. May pumirma na? Wala kayong makuhang pipirma, no? Ginagago nyo Pilipino eh. Time. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na welcome sa kanya ang mga impeachment complaint at mas okay na rin ito sa kanya. Inaantay na nga ni BP Sara. Maawa naman kayo kay BP Sara. Pinagdiinan ninyo si BP Sara. Maawa kay BP Sara. Di ipa-impeach nyo na nang makasagot siya. Kasuhan nyo nang makasagot siya. Tapos ngayon, hindi nyo papa-impeach. Tapos ngayon, hindi nyo kakasuhan. Anong gagawin ninyo? Bakbakan nyo na naman sa media. Birahin nyo sa media. Imbita rito na hindi siya pwedeng sumagot. Ano yun siya? Titirahin siya niyo. Press con kayo. Ayun ang gusto nyo, hindi sumasagot yung kalaban. Ang gusto nyo, parang kumbaga sa suntukan, tinalian nyo yung kalaban, tapos sinamon yung suntukan. Nung nakawala, di. Masama ang suntukan. Ganon. Ganon na style ninyo eh. Siya lang daw ang dawit dito at hindi nakasama ang kanyang mga kawani. Melalas mo. Eto, puntahan natin. ICC naman. No. Asa na ang ICC?
Pakinggan nyo eh. Ito rin, nagbago rin ng tono ito eh. Katapang-tapang eh. Ngayon, hindi mapresenta. Sige. Ang ICC natakot kay PRRD, no? Iba na tono nyo rin sa ICC. Iba na tono nyo sa impeachment. Iba na, hindi, tuloy nyo asa ng ICC. Papasukin nyo. Pasok! It's more than me. But if I was to decide kung ako, siguro it would be proper na to really go back to the ICC. Ako lang naman po to. Sige, balik tayo sa ICC. Papasukin nyo nauna. Ano sinabi ni PRRD? Kaya kita mo, umurong tong mga ito. Kung papapasukin ng ICC, sige, sabi ni PRRD, sana nga bukas na, wag na magtagal. Until now, wala pa yung ICC, Brad. Nga. Pasok ICC, duwag kayo? Takot kayo kay PRRD? Well, mas malaki po yung saklaw, mayroon pang bigger range of accountability. Kasi nga, kahapon nag-celebrate tayo ng International Human Rights. So, wala naman po ako nakikita na rason kung bakit hindi. Kasi kung wala ka namang problema with your courts, with your local, okay lang. But again, we are a founding member. So, Okay nga. O di sige. Di ba, ang dami mong daldal. Akala ko ba yung Brad mo si Trillanes pinatawag nyo pa dyan sa hearing. Sinisigaw-sigaw pa din yan, yung ICC. Asa na yung ICC? Sabi nyo, papasok na. Puro kayo dakdak for me personally, sa akin lang po to hindi po to thought ng buong House of Representatives. Wala kaming pake. I don't see any issue or if we decide na we would go back or be a member again at the ICC. Sir, kasi ang lagi nila sinasabi, parang sinusuko daw natin yung sovereignty natin. Hindi, sige, papasukin nyo na. Hindi naman ganun yun. Ano lang yun, that's a very political answer for me. Pero again, hindi naman po, korte naman po yan So, meron pong mga proseso yan, may pinagdadaanan. Hindi naman po basta-bastang, Asa na? pag may problemang ganito, ICC na, hindi naman. Asa na? Po ako na Isa ka pa. we really have to look at the grounds also. I mean, what is the reason, di ba? The pros and cons. Kasi kung titignan mo, ang US, hindi naman sila member ng ICC, di ba? And yet, they're there. They're a democratic country. So, tignan din ho natin, ano ba ang may mapapakinabangan ba tayo kung Hindi na, wag nang tingnan, papasukin na. Hindi, alam mo kasi, bakit ako ganito? Ang hilig kasi nila ganyan. Pati si Boying, ganyan announce sa media, pauwi na si Tebes, mahuhuli na si Bantag, yan until now. Wala pa rin. Si Trillanes, kinandong ninyo, papapasukin ng ICC. Makabayan Black. Sabi nga nila, pinapasok nyo na ang komunista. Sabi ni Greco, sila pa ang nagsampa ng impeachment. Sabi ni Greco yan Belica. Until now, wala. Para tayong tinatakot nito Para kang tinututukan. Para kang hinahamon. Ayaw namang ituloy. Yun sa akin Kaya nga kung gusto nyong papasukin ng ICC, papasukin nyo na. Kung ayaw nyong papasukin, shut your mouth. Kung gusto nyo ng impeachment, i-impeach nyo na. Kung ayaw nyo ituloy, shut your mouth. Puro paninira kasi yung ginagawa nyo sa taong bayan. ICC tayo? Ano naman ang cons kung wala kayo sa ICC? Magiging Pilipino tayo. Ang layo, yung coach? Basta. Siguro baka dalala ng galing. Hindi kasi baka yung iba, salita ng salita. Hindi naman pala Pilipino. Diba? Hindi ikaw sinasabihan ko. Bukso ng damdamin, kaya nakakapag-desisyon tayo. We really have to make a decision on our own, di ba? Tapos as individual Kasi it doesn't mean to say kung majority, lahat na kami sa Kongreso isang ayon. You really have to ask everybody. Siguro, idaan siguro sa botohan. Di ba, botohan tayo, 310 congressman. Anong gusto niyo, ICC tayo o hindi? No, di magbotohan kayo. Ba't di kayo magbotohan? Di ba? Tama siya
Magbotohan kayo, congressman. 300 kayo. Botohan kayo. 300 plus. 300, sa ata, 303 o basta. Mga ganun, 304. Magbotohan kayo. Alam mo kasi ang totoo niyan. Ako naniniwala, hindi naman kasi bobo tong mga to. Nagbobo-bobobohan lang. Matatalino yan eh. At alam nila, wag na tayo maglokohan. Alam nila, malakas pa rin ang Duterte. Na-survey nila yan. Nakita nila yan. Mahal ng taong bayan. Alam nyo kayo mga manonood, dinig nila ang sigaw ninyo sa social media. Akala nyo hindi kayo nadidinig, pero maalingaw-ngaw yan. Otherwise, kung yung sigaw ninyo sa social media ay hindi nila dinig, kinasuhan na yan si BP Sara, inimpeach na yan si BP Sara, andito na ang ICC, malamang martial law na tayo. Kita mo hindi sila mahagalaw. Why? I don't think they are stupid. Posibleng nagbobo-bobobohan. Kita nila eh. Pambihira, ang lakas na ng birada natin sa mga Duterte. Lintik na yan. Hindi pa rin sinusuka ng Pilipino, tayo pa rin ang sinusuka. Alam nila yan. Kaya hindi nila matuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko, it's either papasukin nyo yung gusto nyong gawin, or else, kung ayaw ninyo, hindi nyo itutuloy ang impeachment, ang kaso, ang ICC, shut up!